Okay? Marami pa po ang magsasarang negosyo sa mga susunod na panahon. Okay, sa mga susunod na buwan, susunod na araw, susunod na linggo, marami pa pong magsasarang negosyo. Blessings will overflow. Alam nyo guys, sa totoong buhay, okay mga You have to mingle and get along with successful Hindi mali yung people. negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. Sino rito yung naka-experience mag-networking? Meron po akong revelation na sasabihin sa inyo. I'm a former network marketer, no. Kasi marami ho nagtatanong niyan sa sa Facebook, no. Way back matagal ho yung naging experience ko sa MLM. Mahigit 8 years, maybe na dire-diretso mga ganon, no. Kasi wala naman po akong pinag-umpisahan na puhunan So syempre, easy access na masabi mong entrepreneur ka is MLM, network marketing, no. Ayun, luckily hindi po ako na-involved sa mga sa mga pyramiding hindi ako nasali, no, sa mga pyramiding scheme. Lahat naman ng mga nasalihan kong MLM mga legitimate naman ng mga multi-level, no. Alam nyo, ganito guys, no. Tanggalin natin yung power, okay? Kasi para sa akin meron kasing ang hindi ko lang kasi talaga nagugustuhan sa MLM. Meron po akong mga may kultura kasi na hindi maganda Pero maraming magandang kultura ang MLM. Yung parang yung conscience mo ba? No, yung conscience mo na magpapakita ka ng mga sasakyan, magpapakita ka ng resulta mo, i-hype mo yung tao, 'di ba? Para mapa-join mo sila, mapa-member mo sila. But deep inside, 'di ba? Sa sarili mo, ikaw mismo hindi pa talaga ganun ka-solid yung income mo, 'di ba? So yun yung parang medyo off sa akin pagdating sa MLM. Pero ang brighter side naman ng MLM, ito totoo to Ang brighter side naman ng MLM or network marketing is yung learning, no? Dito sa multi-level marketing, marami kang mapupulot na marami kang makukuhang aral especially number 1, kailangan mo ng selling skills sa pagninegosyo Kung mag-MLM ka, meron kang experience sa MLM, multi-level marketing, ay maniwala ka sa akin. Talo mo pa yung nag-masteral at nag-doctorate degree ng public speaking. Totoo yan, di ba? Yan, number 1 yan. Yung selling skills or yung public speaking. Sobrang, sobrang laking tulong yan. Alam nyo, ako wala akong formal na education about public speaking. Sa MLM lang po ito. Yan, totoo yan. Yung public speaking. Second is, gagaling po kayo sa math. Okay? Ayan yung isa sa mga nagustuhan ko sa MLM. Di ba? Left and right yan. Di ba? So yun, medyo gagaling ka talaga sa math. Lalo na pag kami nagbayad sa 15 heads, 31 heads pa nung araw, yung mga ganyan. Makukwenta mo na kagad ilang bangga, kikita ka ng 1,515, dala 2,000, yung mga ganyan. Alam mo, yung basic math na matututunan mo sa MLM, applicable siya sa totoong negosyo Isa pa, yung law of leverage. Totoo yan. Apply ko po yan sa traditional business. Talagang gamit na gamit, di ba? Kailangan marunong kang i-duplicate yung sarili mo. Di ba? Kailangan mo mag-create ng leader. Kailangan mo mag-create ng isang leader sa left, isang leader sa right. Pagka gumaling sila, yumaman sila, mayaman ka rin. Alam nyo, applicable siya sa totoong negosyo. Totoo, applicable yan, no? Yan yung mga isa pa sa mga sa mga natutunan ko sa MLM. Yung dress to impress. Applicable din po yan sa totoong negosyo yung matututunan nyo sa MLM. Kasi marami kasi na taken for granted nila yung attire nila. Hindi nila alam na importante yung first impression sa mga customer tsaka sa client. So yan, matututunan nyo sa MLM yan, no? Matututunan nyo sa MLM yan. Matututunan nyo rin sa MLM is kung magkakaroon ka ng dito yung matututo ka mag-humble down, 'di ba? Tinuturo sa sa MLM yan. Kasi bakit? Meron yan tinatawag na ewan ko kung tama ko yung upline. Yung upline kasi, yung tinatawag na upline, parang kahit jeepney driver siya, tricycle driver siya, dahil siya yung nauna sa'yo sa negosyo, kahit doktor ka, engineer ka, abogado ka, negosyante ka na, susunod ka pa rin. Ang taas ng respeto mo doon sa upline mo, no? So, humility at the same time, tsaka yung pag-humble down, ayan, 'di ba? Matututunan mo sa MLM yan. Talaga yan kumbaga hasang-hasa ka dyan ng libre Tsaka yung yung mga training nila magaganda din naman. Pero yun nga lang po, ang downside is, number 1, hindi naman lahat ng MLM legitimate, no? Hindi ho lahat. Marami ho dyan na na lokohan, no, sa MLM. So hindi ko nila lahat. Pero marami rin po ang legitimate. Marami namang legitimate. Yun nga lang, ang reality, pagdating po sa MLM, pagka ikaw ay nag-member or nag-join, yung akala mo na isang left, isang right, yayaman ka na, hindi totoo yun.
Di ba? Bakit ko nasabi? Kailangan mo talagang i-training eh. You have to spend money kasi hindi naman yung unang left mo tsaka unang right mo, yun ang magiging active sa'yo. Merong pagkakataon siguro or may mga taong naswertihan nila na yung unang na-recruit nila ng left and right, mas masipag sa kanila. Kaya sila yumaman. Di ba? Case-to-case basis pa rin. Pero it's not happening all the time. Tsaka magastos po ang MLM. Imagine mo ang multi-level marketing. Mamamasaheros ka, may dala-dala kang produkto, iaalok mo pag hindi bumili, lipat ka na naman dun sa ibang tao, lipat ka na naman sa ibang tao. Magastos po sa pamasahe, sa panggalo, sa panggastos. Pero isa sa ito pa pala nakalimutan ko, isa sa pinakamagandang natutunan ko sa networking, yung mindset, grabe. At alam mo yun, wala ka nang kinikita, 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, wala kang kinikita 0, pero buhay na buhay yung pangarap. Buhay na buhay yung pangarap mo. 'Di ba? So yun yung mga malulupit talaga sa MLM, 'di ba? Sir Raymond, anong take mo sa MLM? Dapat ba kaming may experience? Dapat bang ganito? Kung nagninegosyo ka na ngayon, may mga ganito namang platform at venue para matutunan mo yun. Para sa akin, iba pa rin yung ikaw yung may-ari ng sarili mong negosyo. Iba yun, di ba? Kasi negosyo pa rin ng ibang tao yun. Okay? So, nagigets nyo? Di ba? Iba pa rin yung may sarili kang negosyo. Hindi mo kasi maituturing na iyo yun. Di ba sabi nila, be your own boss. O dapat, sa'yo nakapangalan yung kumpanya. Sa'yo nakapangalan yung negosyo. Kasi be your own boss eh. Di ba? Sasabihin nila, ang hirap ng traditional business. Grabe, may bayad sa tauhan, may bayad sa pwesto, may bayad sa gano'n. Yun ang dinidebunk po sa MLM na mahirap maging traditional business. That is totally true. Pero iba ang potensyal pag ikaw mismo ang may-ari ng negosyo. Iba ang potensyal. Kung doon mo maya-apply yung mindset mo dati, parang ganito yan. Kung nag-networking ka before, tapos nag-traditional business ka, matindi po talaga. Magaling ka magnegosyo. Somehow, kaya po siguro ako naging ganito, di ba? Kasi nagdaan ako dun sa ganong experience eh. Kung hindi ko siguro napagdaanan yung pagiging networker, siguro napakamahiyain ko. Siguro hindi ko kayang humarap sa maraming tao, di ba? Yung ganon eh, di ba? So marami kang matututunan. At the end of the day, marami kang mapupulot, marami kang matututunan. Okay? So yun lang. Okay, pero nag-enjoy ako nag-enjoy ako. Ang lakas maka-nostalgia. Nostalgic masyado, di ba? Kumbaga, we've been there, done that, 'di ba? Para doon sa mga networker, tuloy niyo ho 'yan, okay 'yan, 'di ba? As so long as yung kumpanya ninyo is legitimate, maayos, that's a very good stepping stone for you to become maybe successful in business in the future, 'di ba? Okay. So our topic for today is how to grow your business while everyone is closing. So that's our topic for today, no? So bakit namin pinili itong topic na to? Because marami pa po ang magsasara, okay? Marami pa po ang magsasarang negosyo sa mga susunod na panahon. Okay, sa mga susunod na buwan, susunod na araw, susunod na linggo. Marami pa pong magsasarang negosyo. Sabihin ko na po sa inyo, di ba? Why? Unang-una, ang reason po ngayon ng mga tao, may impact din to kahit papano Yung mga naka-first dose pa lang ng vaccine, hindi na sila pwedeng pumasok sa trabaho or binibigyan na sila ng hanggang ganitong panahon na lang bago sila pumasok. Sobrang hirap po niyan, no? Para doon sa mga late na nagpabakuna, di ba? So, siyempre, skeletal, kulang sa tao. Tapos, dumadami pa yung cases. Kagaya, I think yesterday is 37,000 kung hindi ako nagkakamali. Ang cases ng Omicron variant, no? So ibig sabihin, marami pa hong negosyo ang hindi na kayang bitbitin yung bigat nitong pandemic na to. As a matter of fact, no, yung unang wave po, yung first wave po ng COVID, kung mapapansin nyo po, kung kayo po madalas kayo sa Timog area, sa Quezon City, yung mga taga Manila dito. Mapapansin nyo na, doon pa lang sa area lang na yon, sa QC. Doon pala makikita nyo na, grabe, tabi-tabi yung nagsasara, yung hindi na nagbukas. As in, hindi na nag-open. Sa buong Metro Manila, ang dami ho talagang nagsarang commercial space. That is the reason why kami na nakasurvive doon sa pagninegosyo, nakapamili kami ng magagandang location. So, it's a loss to many, but it's also a gain to many, no? Yung mga nagsarang commercial space. Pero sana hindi tayo mapunta doon sa magsasara. Yun po ang iniiwasan namin dito. Kahit isa sa inyo, sobrang masasaktan po kami. We are 100, almost 180 tayo dito. Kung isa po sa inyo ang magkakaroon ng problema at magsasara ng commercial space nila in this time of Omicron variant, di ba? Masakit po yun. Kaya it's our responsibility to provide something to all of you. Nasa palagay namin, ito po kasi is best practices po ito. This is something that
hindi nyo po mababasa sa libro kasi ito po ay kinompile po namin. No? Kami mismo ang nag-experience nito. First, ginawa namin, kagaya ng sinabi ko sa inyo, decide, take action, analyze the result, and then adjust. Sobrang dami po naming adjustment na ginawa before po kami nakapag-come up sa isang konkretong solusyon. I mean, konkretong solusyon, kumikita talaga yung negosyo. I'll just give you an example. So ito po usually naman hindi po mag-share talaga yung mga may-ari ng negosyo no nung ginagawa nila. Yung kumbaga trade secret nila sa negosyo nila. Buksan mo yung business manager natin. Sige, I'm willing to share it. Wala na akong pakialam, 'di ba? Kopyahin na nila kung kokopyahin nila. Okay lang 'yan, 'di ba? Ito naman yung concept natin, yung purpose natin makatulong sa kanila. Sige. Bubuksan ko po yung BM no or yung business manager account po ng Mayumi Beauty Center. So ito po, sa Mayumi Beauty Center po, nag-a-ads po kami. Nag-a-advertise po kami. Alright, sige. I will share screen. No? Kung naka-phone po kayo, medyo tiisin nyo po dahil medyo maliliit yung details talaga nito kung naka-cellphone kayo. Pero kung naka-computer kayo, naka-laptop kayo, medyo maganda naman yung size. Maximum. Ayan. Okay. Ayan. Alright. Sige. Magkano na-spend natin? We've spent total of 79,000 guys. October 26 lang to nag-start Kung titignan nyo, maliit pa yung ginastos namin. Almost 80,000 pesos. Dito po makikita nyo ang budgeting lang namin ng ads. Ipakita mo yung budgeting natin ng ads. Ang budgeting lang namin ng ads is 200 pesos lang. Provided, ang nag-ooperate ko pong store ngayon is ilan na ba? 7 outlet po ang nag-ooperate po ngayon. Ipakita mo sa kanila yung CPM natin, cost per message natin. So ito po message campaign po yan. Meron po tayo message campaign sa Metro Manila po, 3 pesos and 57 centavos. Ang naka-on po namin ngayon, 2 ads lang. Sa Dagupan Pangasinan, concentrated sa Dagupan Pangasinan, 18.25. Bakit? Maliit po yung area, yung population. Hindi kamukha ng Metro Manila na sobrang dami ng tao. Yun po yung reason bakit mas mataas siya. Pero kung tutuusin nyo po, mababa pa rin po ang cost per message namin, no? Sa 18 pesos. Kasi before, pag nag-cost per message kami, ayan, 44 pesos, cost per message namin 52 pesos, cost per message namin 52.95, cost per message namin is 80 pesos. So imagine, from 80 pesos, napababa namin siya ng 3 pesos sa Metro Manila. Paano namin nagawa na halos na-divide namin, na-divided by 5, na-divided by 6, na-divided by 7 namin, yung ad spent namin. Sobrang liit ng ginagastos namin sa ads, pero nakakapagbigay ng maraming result sa lahat ng shop namin. So yan po yung isi-share namin sa inyo bukas at sa mga susunod na ads. Kung paano mapababa ng 5 folds hanggang 10 folds yung ad spend ninyo sa Facebook. Okay? Ano yung sikreto? Ano yung secret ingredient? Alright. So, kung ipapakita ko sa inyo ngayon, kung gaano ka-effective, pakita mo yung video. Kung ilan na yung views niya. So, right now, meron na po siyang 1,300 shares. So, approximately nasa around 400,000 views na po yan video namin na yan. Nasa mga 400,000 views, no? Yung isang ad namin. Ito pa ho yung nagagawa ng effective na ads. Pag nakagawa ka ng effective na ads, mas maraming taong tumitingin sa videos mo. Pagka ikaw ay ni-review, tinignan nung mga target customer mo, mas magtitiwala sila sa'yo. Bakit? Meron ka ng 400,000 na views Tama, meron ka ng 10,000 comments. Correct? Meron ka ng 1,300 shares. So, ibig sabihin, kasi ang ginagawa ni Facebook ganito, no, para maintindihan ninyo. Ito yung algorithm niya Kung ano yung behavior mo, ano yung nilike mo. For example, mahilig ka mag-like ng beauty. Ang ipapakita sa'yo ng mga negosyo is inclined sa mga beauty. No? Pag mahilig ka mag-franchise, ang ipapakita sa'yo mga ads ni Facebook is all about franchising. Diba? Marami po ang magtuturo sa inyo dyan, online, no? Turuan kayo ng mga ads, di ba? Pero yung best practices, hindi nila na-experience Ang alam lang nila kung paano yung technicalities, mga kung ano-ano, retargeting, etc. Pero nothing beats, no? Yung may experience po, di ba? Kami mismo, yan, nakikita nyo, active yun yung pinakita ko sa inyo. 3 pesos and 57 centavos. Kada isang message, ganun kababa, no? So, quality. Alright. Yan. So, yung Facebook Creator Studio, kasama po sa ituturo namin, no? Facebook ads, yung paggagawa ng perfect na advertising.
most of the people, they are thinking na ang ads, ang paggagawa ng ads is dapat meron akong videographer. Dapat meron akong team. Kailangan maganda yung ipapakita kong video para mag-message sa akin yung target customer ko. Ang pinaka-effective po na ads ngayon is yung pwede mong gawin on your own. So, hindi mo kailangan ng team. Hindi mo kailangan ng videographer. Hindi mo kailangan ng graphic artist. Ang effective na ads, yung kaya mong gawin sa sarili mo. Okay, yun ang effective na ads. Okay? Next would be, marami kasi dito, okay, maybe yung ilan sa inyo is they already know how to automate, no? Pero usually, ang ginagamit po nilang automation platform is what? ManyChat. So sa ManyChat po kasi ang dami pong ang daming bug eh, 'di ba? Tsaka mahal. Okay, sa lahat daw ng mag-a-attend, itong pinakamagandang automation na ginagamit po namin, okay, free daw ang ManyChat sa unang isang buwan, di ba? Sa unang 1,000. Pero hindi siya laging libre. Ito, hanggang kailan libre? Sa lahat na mag-a-attend, libre. Ipo-forever mo? Okay. How about this? Sa lahat daw ng mag-a-attend, ipo-forever daw ni Wendy. Alright. Okay. So ito pa lang, dapat to bayaran na tayo dito eh. No? Dapat may bayad kami dito eh. Ito naman kasi, kaya naman kayo malilibre. Kasi kaibigan ko po yung may-ari. Kaya ho kayo malilibre. Sobrang nagpapasalamat po kami. Actually, pinanood ko po lahat, no? Nakakatuwa lang. Kasi yung, alam niyo yun, yung pinagpapagura namin kahit araw-araw. Kumbaga, sobrang napakalaking fulfillment para sa amin na may nakukuha kayo at may natututunan kayo coming from us. So yun lang, okay na po. Sapat na po sa amin yun. Salamat po sa suporta ninyo. Salamat sa pagbibigay ninyo ng patuloy na inspirasyon sa amin na ituloy namin itong ginagawa na. We're hoping na lahat tayo, pwede ho kayo magsama ha, pwede ho kayo magsama, pwede ho kayo magpa-attend, pwedeng mga business partners ninyo. Everyone is welcome as long as negosyante po, no? So with that, good night sa inyong lahat and God bless you all. Thank you.